Shoutout nga pala kay Michael Romero, bumili ng sapatos, at maraming salamat sa iyo kaibigan. Donovan Mitchell nasisipa sa kabiguan ng Cleveland Cavaliers. Kerr may isang hiling sa Warriors bago ang Game 5. Pinuri niya ang improvement ni Edwards. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,599. I-click lamang ang link sa comment section. Sa Game 5 ng second round matchup nila laban sa Indiana Pacers, kung saan ang Cleveland Cavaliers ay nasa bingit ng pagkakatanggal, kinailangan nila ng isang napakahirap at pambihirang pagsisikap mula kay Donovan Mitchell upang maiwasan ang isang maagang pagtatapos ng kanilang season. Maaaring nahirapan si Mitchell sa shooting mula sa field, pero hindi matatawaran ang kanyang pagsisikap at kagustuhan dahil paulit-ulit siyang pumunta sa free throw line. Isinugal ang kanyang katawan upang makapuntos para sa Cavs. Pero habang unti-unting nauupos ang kanilang season sa huling bahagi ng laro, ang free throw line din ang naging kapahamakan ni Mitchell at ng Cavs, leading ang Pacers ng 6, 106-100. Mahigit isang minuto na lang ang natitira at nakakuha si Mitchell ng foul habang sumusubok ng 3-point shot. Isang napakagandang pagkakataon upang paliitin ang lead at gawing isang possession game ang sitwasyon. Sa halip, mintis ni Mitchell ang lahat ng tatlong free throws na mas lalong masakit dahil sa sumunod na possession ay nakashoot siya ng 3-point shot, isang tira na sanay nakatay ng laro kung naipasok lang niya ang kanyang mga free throw. Karapat-dapat si Mitchell sa maraming papuri dahil sa kanyang pagpupursige sa kabila ng pisikal na pagdurusa na dinanas niya sa buong serye. Pero karapat-dapat din siyang punahin sa hindi niya pagsamantala sa mga pagkakataong pinaghirapan niyang makuha. Dahil dito marami ang nag-react sa X. Yung mintis ni Mitchell sa lahat ng tatlong free throws matapos siyang ma-foul sa huling minuto ang sumira sa laro para sa Cavs. Hindi ko talaga iniisip na si Mitchell ay maaaring maging number 1 option sa isang championship team, ayon sa X-user na si Keyes Music Beats. Ang mga mintis na free throws sa crunch time ay choking at yan ang pinaka-basic na katotohanan bro. Ang 6 na mintis ni Donovan Mitchell sa free throw line ay maaaring nagbago ng buong takbo ng laro, dagdag ng isa pa. Mas lalong tumitibay ang pagkukumpara kina James Harden at Donovan Mitchell. Paulit-ulit na hindi nagpapakita sa playoffs. Buti na lang at sobrang bait ng mga referee sa kanya, binigyan siya ng 21 free throws para gumanda lang ang stats niya. Mag-enjoy ka sa Cancun, dagdag pa ng isang nagkomento. Ang Cavs ay tila nasa pinakamagandang posisyon upang manalo ng championship sa post-LeBron James era base sa kung paano nila sinimulan ang kampanya ng nangayong season. Pero gaya ng kasabihan, hindi mahalaga kung paano ka nagsimula, kundi kung paano ka nagtapos. At ngayon, kailangang pag-isipan ng Cavs kung karapat-dapat bang panatilihin ang kasalukuyan nilang core o kailangan na ba ng matinding pagbabago matapos ang nakakabigong pagkatalo sa serye laban sa Pacers. Kayang-kaya ni Donovan Mitchell na gampanan ang papel bilang number 1 option sa isang contending team. Pero ang mga tanong tungkol sa pagiging epektibo ng partnership niya kay Darius Garland sa playoffs ay mas totoo at makabuluhan ngayon higit kailanman, habang ang tandem ni na Jarrett Allen at Evan Mobley ay tiyak na magkakaroon din ng mga kritiko habang sila'y papasok sa isang mahaba at malamig na off-season. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa best team na ito sa regular season? Sa ibang balita naman, kinuha ng Minnesota Timberwolves ang isang matatag na 3-1 series lead sa kanilang serye laban sa Golden State Warriors noong araw ng Martes matapos silang manalo sa Game 4 ng kanilang Western Conference Semifinals matchup. Pinangunahan ni Anthony Edwards ang koponan sa pamamagitan ng 30 puntos, 5 assists, 4 na rebounds at 2 steals. Ang kanyang dominante at balancing performance ang nagtulak sa Minnesota sa bingit ng kanilang pangalawang sunod na Western Conference Finals appearance. Ang pag-unlad ni Edwards bilang 3-point shooter ay pinuri ni Warriors head coach Steve Kerr sa kanyang post-game remarks sa 95.7 The Game. Napakagandang taon ito para sa kanya pagdating sa shooting. Alam mo, yun, ang dami na niyang shooting attempt. Sa tingin ko nasa 10 o 11 kada laro. Malayo sa unang ilang taon niya sa liga, sabi ni Kerr. Sa palagay ko, malaking bagay ang naging mga huling 2 summer para sa kanya kasama ang USA Basketball, araw-araw na pag-ensayo kasama ang mga top player at magaling ang trabaho ni Chris Finch sa kanya sa buong team na yon. At natural lang na progression para kay Anthony ang ginagawa niya ngayon dahil sa talino at husay niya bilang shooter. Yung free niya,
Ilang mahihirap na shots ang naipasok niya ngayong laro, lalo na yung isa bago matapos ang first half. Grabe yon. Kaya isa siyang mahusay na player at yan ang hamon sa amin. Kailangang subukan naming pigilan siya sa Game 5. Ipinaliwanag ni Kerr ang mga adjustments ng kanyang team at kung saan sila bumagsak. Uminit si Ant kaya nagdesisyon kaming gumamit ng mas malaking lineup na may sina JK, Trace, Draymond at Jimmy para lang subukang pigilan sila at si Ant, ani ni Kerr. Sa kasamaang palad, hindi gumana. Tuloy pa rin ang opensa nila at hindi kami makapuntos, kaya nawalan kami ng koneksyon sa laro sa ikatlong quarter at nakawala na sila. At yun ang naging diferensya sa laro. Nag-ambag din si Nickeil Alexander-Walker ng 13 puntos sa perpektong 5 sa 5 shooting, kalakip ang 2 rebounds, 2 assists at 1 steal. Nagbigay siya ng komentaryo sa epekto ng energy shift na dinala ni Edwards sa ikatlong quarter. Kapag nasa road ka, maririnig mo talaga yung sakit sa crowd kapag pumapasok ang mga tira niya, sabi ni Alexander Walker. Kapag uminit na siya, sisimulan na niyang gawin ang bagay niya at maging ang showman na talaga namang siya. Susubukan ng Timberwolves na tapusin na ang serye sa Game 5 sa Huwebes sa Target Center. Ang isang panalo ay magdadala sa kanila sa sunod-sunod na Western Conference Finals appearances. Unang beses sa kasaysayan ng kanilang prangkisa. Ang Golden State naman na nasa bingit ng elimination ay kailangang makahanap ng paraan upang mapigilan si Edwards at makabawi matapos ang 2 sunod na pagkatalo sa serye. Isa si Steve Kerr sa may pinakamagagandang resume bilang NBA coach sa kasaysayan ng liga. Kailangan niyang magpakitang gilas muli sa Huwebes laban sa Minnesota Timberwolves. Ang Golden State Warriors ay isang pagkatalo na lang at sila ay tutungo na sa Boracay. Sila ay naglaro nang wala si All-Star point guard Stephen Curry mula pa sa pagtatapos ng unang quarter ng Game 1. Kailangan ni Kerr ng mga pambihirang performance mula kina Draymond Green at Jimmy Butler upang makaligtas mula sa Minnesota at makuha ang panalo sa Game 5. Nang tanungin siya tungkol sa kanyang mensahe sa kanyang team bago ang posibleng huling laro nila ngayong season, simple lang ang sagot ni Kerr. Ayon sa 95.7 The Game, sinabi niyang isang panalo lang ang kailangan para magbago ang lahat. Malinaw na nasa mahirap kaming posisyon ngayon dahil sa 3-1 na lead nila, pero matibay ang paniniwala naming kaya naming makuha ang panalo bukas, sabi ni Kerr. Isang panalo lang ang kailangan para magbago ang momentum ng serye. Mahirap talunin ang Timberwolves, may Stephen Curry man o wala. Ang Minnesota ay isang napatunayang playoff team na pinangungunahan ng batang star na si Anthony Edwards. Gayunpaman, kung mananalo ang Golden State sa Game 5, magiging mas kapanapanabik ang sitwasyon at ang buong team sa kanyang pagaling, pero nahirapan talaga ang opensa ng Warriors kapag wala si Curry. Ang hamstring injury ni Curry ay ang kauna-unahan sa kanyang karera at naging maingat sina Kerr at ang buong team sa kanyang pagaling. Target ng team na makabalik si Curry sa Game 6 at kung mangyari ito sa home court nila, maaaring magbago ang takbo ng serye. Kahit ano pa man ang maging estado ni Curry para sa Game 6, kailangan ni Kerr at ng Warriors na manalo sa araw ng Huwebes. May kumpiyansa ang kanilang veteranong head coach at hindi rin bago sa Golden State ang pagiging nasa ilalim ng 3-1 series deficit. Kayo mga kaibigan, ano sa tingin nyo ang magiging resulta ng Game 5 na ito?